Ang huling halik na ipinukol ni Anya kay Marco bago ito nagtungo sa banyo ay tila naglalaman ng lahat ng pag-ibig at pagtitiwala niya sa lalaking itinuring niyang buong mundo. Ngayon, sa harap ng pintong bahagyang nakabukas, ang halik na yon ay naging lason sa kanyang dila, at ang pagtitiwala ay nagkawasak-wasak na tulad ng isang basong kristal na bumagsak sa sahig. Narinig niya ang mga bulong mula sa loob ng kwarto, hindi lang bulong kundi mga tunog ng pagdaramdam. Hindi kay Marco nagmumula kundi sa isang boses na pamilyar, isang boses na karaniwan niyang naririnig sa kusina, sa paglilinis ng kanilang tahanan. Si Daisy. Kinilabutan si Anya. Ang dibdib niya ay tila pinipigan ng isang hindi nakikitang kamay. Naglakad siya palapit sa pinto, dahan-dahan, ang bawat hakbang ay tila nagpapabigat sa kanyang puso. Ang bouquet ng rosas na dala niya para sa sorpresa kay Marco ay unti-unting lumuwag sa kanyang kamay. Isang makislap na imahe ang sumalubong sa kanya sa pagitan ng siwang ng pinto. Si Marco, ang kanyang asawa, ang CEO ng isa sa mga pinakamalaking kumpanya sa bansa, ang lalaking kanyang pinagkatiwalaan ng kanyang puso, ng kanyang imperyo, ay nakayakap kay Daisy Reyes, ang kanilang katulong. Ang hindi maikakailang intimate na yakap, ang mga halik na hindi nakalaan para sa kanya, ay tila bumagsak sa kanya tulad ng isang toneladang bato. Bumagsak ang mga rosas sa marmol na sahig. Nagkalat ang mga talulot na pula tulad ng sariwang dugo. Ang tunog ay sapat para sirain ang nakabibingi na katahimikan ng pagtataksil. Nagulat si Marco. Napatigil siya, namutla ang mukha habang unti-unting bumaling ang ulo niya kay Anya. Si Daisy naman, na nakayakap pa rin kay Marco, ay nagpakita ng mukhang hindi lang gulat kundi may bahid din ng isang ngising tagumpay sa gilid ng labi. Naramdaman ni Anya ang mainit na likidong umagos sa kanyang mga pisngi, hindi lang luha, kundi tila dugo na pumapatak mula sa isang sugatang kaluluwa. Anya, bulong ni Marco, puno ng pagkabigla at takot sa kanyang mga mata. Mabilis niyang itinulak palayo si Daisy. Ngunit huli na. Ang imahe ay nakaukit na sa isipan ni Anya, mas malinaw pa sa anumang kaganapan sa kanyang buhay. Marco Lee. Ang tanging salita na nakawala sa kanyang lalamunan, ngunit hindi ito isang tanong kundi isang pahayag ng matinding sakit. Nagmamadaling lumapit si Marco sa kanya, nais siyang hawakan, ngunit umatras si Anya. Parang nakakita siya ng dumi sa kamay nito, isang bagay na nakakadiri. Ang gabi na dapat sana ay puno ng pagmamahalan ay naging eksena ng pinakamasakit na pagtataksil. Hindi ito ang akala mo, mahal ko. Kailangan kong ipaliwanag, pagmamakaawa ni Marco, halatang halata ang panginginig ng boses. Ngunit hindi niya pinansin si Marco. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatutok kay Daisy, na ngayon ay tahimik na nakatayo, ang kanyang tingin ay may kakaibang pagmamalaki at paghamon. Isang simpleng katulong. Isang babaeng pinagkatiwalaan niya sa kanyang tahanan, sa kanyang pamilya. Paano, unti-unting lumabas sa bibig ni Anya, hindi kay Marco kundi sa hangin, sa mga dingding na nakasaksi sa kanyang pagkabali. Paano mo nagawa ito sa akin, Marco? Sa atin? Ang iniisip niya ay hindi lang ang pisikal na pagtataksil. Higit pa roon ang sakit. Ang buong buhay niya ay itinayo sa tiwala at pag-ibig na akala niya ay totoo. Ang kanilang negosyo, ang kanyang Salazar Holdings, na magkasama nilang itinayo o akala niya ay magkasama. Nag-flash sa isipan ni Anya ang mga kamakailang pagbabago sa kanyang kumpanya. Mga pinansyal na anomalya na napansin niya ngunit binaliwala dahil sa kanyang tiwala kay Marco. Mga hindi maipaliwanag na paglipat ng pondo, mga desisyon na pinaghihinalaan niya ngunit ipinasa niya sa kanyang asawa dahil sa kanyang pagmamahal at tiwala. Ngayon, lahat ng piraso ng puzzle ay nagkakabit-kabit na, bumubuo ng isang nakakapanindig balahibong larawan. Hindi lang ang kanyang puso ang tinataksilan ni Marco, kundi pati na rin ang kanyang imperyo. Lumapit si Daisy, may kakaibang ngiti sa kanyang labi. Matagal na kaming magkasama, maaman niya. Ano po ba ang inakala ninyo? Na ang lahat ng ito ay para lang sa inyo. Ang kanyang tinig ay malamig, puno ng sarkasmo. Nag-apoy ang galit sa mga mata ni Anya. Ang babaeng ito, na pinakain niya, pinatuloy sa kanyang tahanan, ay nagtatago ng ganito katinding paghamak. Manahimik ka, Daisy, galit na sigaw ni Marco, subukang sakupin ang sitwasyon, ngunit huli na. Isang matalim na sakit ang dumaloy sa katawan ni Anya, hindi lamang sa puso kundi sa bawat ugat. Ito ang pinakamasakit na betrayal na naranasan niya, isang double-edged sword na humati sa kanyang pagkatao. Huminga siya ng malalim, pilit kinukubli ang nanginginig na tinig.
Hindi ko akalain na may tinatago kang ganito, Marco, pahayag niya, ang kanyang tingin ay matalim na bumaling kay Marco. Hindi lang ako ang dinaya mo. Pati ang kumpanya. Pati ang pinaghirapan ko. Lumaki ang mga mata ni Marco. Anya, ano ang sinasabi mo? Walang kinalaman ang kumpanya dito. Kasinungalingan iyan. Umiling si Anya, ang mga luha ay patuloy na umaagos, ngunit ngayon ay may kasamang galit at desisyon. Hindi ko alam kung anong mas masakit, Marco. Ang pagtataksil mo sa akin bilang asawa, o ang pagtataksil mo sa tiwalang ibinigay ko sa iyo para sa Salazar Holdings. Ang mga nawawalang pondo, ang mga kahina-hinalang transaksyon, ikaw, Marco, ikaw ang may kinalaman. Si Marco ay biglang naging tahimik, ang kanyang mukha ay namutla sa takot. Nagsimulang lumayo si Daisy, halatang kinakabahan sa direksyon ng usapan. Isang malamig na tingin ang ibinigay ni Anya sa kanila. Ang kanyang puso ay nabasag, ngunit ang kanyang isipan ay malinaw. Hindi na ito tungkol sa pag-ibig. Ito ay tungkol sa katarungan. Tumalikod si Anya, ang sakit ay tila tumigas na sa kanyang dibdib. Hindi na niya kayang tingnan pa ang mga mukha ng mga taong nagtaksil sa kanya. Naglakad siya papalabas ng kwarto, ang bawat hakbang ay mabigat ngunit determinado. Bago niya tuluyang isara ang pinto, tumigil siya at lumingon muli kay Marco na nakatayo pa rin doon, tulala. Ito ba ang halaga ng lahat ng pinagsamahan natin, Marco? Tanong niya, ang kanyang tinig ay nagtatago ng matinding pait. Ang lahat ng taon, ang lahat ng pangarap, ang lahat ng tiwala, ito ba ang halaga para sa isang gabing kasama ang katulong ko at para sa pera na ninakaw mo? Walang sagot si Marco. Umalis si Anya, iniwan ang dalawa sa kanilang kahihiyan. Ang pinto ay sumara ng malakas, hindi lamang ang pinto ng kwarto, kundi pati na rin ang pinto ng isang yugto ng kanyang buhay. Naramdaman ni Anya ang bigat ng mundo sa kanyang balikat nang magising siya kinaumagahan. Ang sikat ng araw na sumisilip mula sa kortina ay tila hindi kayang tunggain ang dilim sa kanyang kalooban. Masakit ang kanyang ulo, at ang kanyang mga mata ay nanunuyo, sising-sisi sa lahat ng luha na umagos kagabi. Katabi niya si Marco, mahimbing na natutulog, tila walang kasalanan. Isang alon ng matinding pagkasuklam ang bumalot sa kanya. Paano niya nagawa iyon? Paano siya nagkunwari ng pag-ibig sa loob ng maraming taon habang nagtatago ng ganito kalaking pagtataksil? Ang pag-iisip pa lang na nasa iisang bubong sila, sa iisang kama, ang nagpapakulo sa kanyang dugo. Dahan-dahan siyang bumangon, pilit na hindi gumagawa ng ingay. Hindi niya kayang tingnan ang mukha ni Marco, ni hindi niya gustong huminga sa iisang hangin. Habang papasok si Marco sa banyo, iyon ang pagkakataon niya. Ang kanyang puso ay kumakabog, ngunit kailangan niyang gawin ito. Kinuha niya ang cellphone ni Marco mula sa nightstand. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang binubuksan ang device. Hindi siya sanay sa ganitong gawain, sa paghalungkat sa personal na gamit ng kanyang asawa. Ngunit ang pagdududa ay mas matindi pa sa hiya. Binuksan niya ang messaging app. Andoon nga. Ang pinakahuling kausap ni Marco ay si Daisy. Hindi na Daisy ang katulong kundi Daisy. Ang mga mensahe ay simple ngunit naglalaman ng lahat ng pait. Miss na kita, mahal ko. Nag-enjoy ako kagabi. Mag-ingat ka mamaya sa bahay, magkikita tayo. Pagsusuka ang naramdaman ni Anya. Kung ito ay isang pelikula, sasabihin niyang isang panaginip lang ang lahat. Ngunit ang sakit sa dibdib niya ay totoo, ang panginginig ng kanyang kamay habang binabalik ang cellphone sa nightstand ay totoo. Ito ang kanyang realidad, isang bangungot na gising. Napagdesisyonan niyang umalis ng bahay. Kailangan niyang lumayo, kahit saglit, mula sa hangin na puno ng kasinungalingan. Sa opisina lamang niya naramdaman ang kaunting kontrol sa kanyang buhay. Ang Salazar Holdings ang kanyang imperyo, ang kanyang pinaghirapan. At ito ang dapat niyang ipagtanggol. Pagdating sa kumpanya, agad siyang nagtungo sa opisina ni Isabel Castro, ang kanyang matalik na kaibigan at Chief Financial Officer. Nakita ni Belle ang pamamaga ng mga mata ni Anya at ang maputlang kulay ng kanyang mukha. Anya, anong nangyari? Hindi ka ba nakatulog? Tanong ni Belle, puno ng pag-aalala. Pumikit si Anya. Belle, kailangan kong malaman ang katotohanan. Lahat ng transaksyon, lalo na yung mga pinirmahan ni Marco, mula pa noong nakaraang taon. Kailangan nating i-audit ang lahat. Gusto ko ng detalyadong report sa lahat ng lumabas at pumasok na pera. Walang itatago.
Nagulat si Belle sa seryosong tono ni Anya, ngunit agad din niyang naramdaman ang bigat ng sitwasyon. Nakita niya ang determinasyon sa mga mata ng kaibigan na hindi pa niya nakikita noon. Masusunod, Anya. Agad kong sisimulan. Habang naghihintay ng report, sinubukan ni Anya na magtrabaho, ngunit ang kanyang isipan ay lumilipad. Hindi niya maiwasang magbalik tanaw sa mga nakaraang buwan. Napansin niya noon ang unti-unting pagbabago sa kilos ni Daisy. Mula sa pagiging tahimik at masipag, naging mas mapangahas ito. Kung minsan, mas nauuna pa itong umuwi kaysa kaya niya, o kaya'y nagtatagal sa bahay kahit tapos na ang oras ng trabaho. May mga pagkakataon ding nahuhuli niya itong nakatitig sa kanya sa kakaibang paraan, may halong pagmamataas na noon ay binaliwala niya. Naalala rin niya ang mga pagkakataong bigla na lang nagiging busy si Daisy sa mga oras na alam niyang mag-isa lang sila ni Marco sa bahay. May mga araw na pagdating niya galing opisina, amoy pabango ng babae ang kanyang kwarto, at palagi itong ipinapasa ni Daisy sa kung anumang cleaning product na ginagamit niya. Minsan, sa isang family dinner, nakita niya si Daisy na nakasuot ng medyo mamahaling hikaw na hindi akma sa sweldo nito. Nang tanungin niya kung saan nakuha, sinabi lang nitong galing sa pinsan. Ngayon, lahat ng maliliit na insidente ay tila malalaking red flags na binaliwala niya. Ang kanyang tiwala kay Marco ay bulag at ngayon, binabayaran niya ang napakamahal na presyo nito. Kinabukasan, pumasok si Anya sa opisina na may mas mabigat na pakiramdam. Gabi na nang tawagan siya ni Belle. Ang kanyang tinig ay may bahid ng takot. Anya, kailangan mong tingnan ito, bulong ni Belle sa kabilang linya. Ang mga nawawalang pondo mas malaki ito kaysa sa iniisip mo. Hindi lang maliliit na halaga. Mayroong malalaking transaksyon na hindi nakalista sa anumang project. At mukhang hindi lang si Marco ang may kinalaman. Nagpakiramdaman si Anya. Ang kanyang hinala ay kinumpirma na. Hindi lang ang kanyang puso ang pinaglaruan ni Marco. Pati na rin ang kanyang negosyo, ang kanyang pamilya. Isang malamig na galit ang unti-unting bumalot sa kanya, mas matindi kaysa sa sakit. Huminga siya ng malalim, pilit pinapatatag ang sarili. Ano ang nakita mo, Belle? Gaano kalaki? Milyon-milyon, Anya. At may mga koneksyon sa mga kumpanya na hindi ko pa naririnig. Mukhang-mukhang matagal na itong pinlano. At may isa pang pangalan na paulit-ulit na lumalabas sa mga transaksyon sa ilalim ng ibang alias. Isang babae. Naramdaman ni Anya ang pag-ikot ng kanyang sikmura. Alam niya kung sino ang babaeng iyon. Sino, Belle? Tanong niya, ang kanyang tinig ay halos hindi na marinig. Nag-aalangan si Belle. Hindi ko pa sigurado, Anya. Pero ang pattern ng transfers, ang mga beneficiaries may koneksyon sa isang restaurant na kakabukas lang sa Greenbelt. Isang restaurant na nakapangalan sa isang Daisy Reyes. Napatulala si Anya. Hindi lang iyon isang simpleng affair. Hindi lang iyon simpleng pagnanakaw. Isang plano. Isang koneksyon. Ang katulong niya ay hindi lang kinuha ang kanyang asawa, kundi pati na rin ang kanyang pera para magtayo ng sariling negosyo. Ang lahat ng kasinungalingan, lahat ng pagtataksil ay nagkaisa sa isang nakasisindak na katotohanan. Ito ay hindi lang tungkol sa paghihiganti. Ito ay tungkol sa katarungan. Ang gabi ay tila walang hanggan para kay Anya. Ang impormasyong ibinigay ni Belle ay umalinggaw sa kanyang isipan, paulit-ulit, tulad ng isang sirang plaka. Milyon-milyong nawawalang pondo. Isang restaurant na nakapangalan kay Daisy Reyes. Ang katulong niya. Kinabukasan, maaga pa ay nasa opisina na si Anya, kasama si Belle. Ang boardroom, na karaniwang ginagamit sa mga estratehikong pagpaplano para sa Salazar Holdings, ay naging sentro ng kanilang sariling investigasyon. Nakakalat ang mga financial statements, bank transfers, at mga corporate documents sa malaking mesa. Tingnan mo ito, Anya, sabi ni Belle, itinuturo ang isang serye ng mga transaksyon. Ang mga halagang ito ay lumalabas sa ating kumpanya sa pamamagitan ng isang consultancy firm na hindi natin kilala. Pagkatapos, dumidiretso ito sa isang account na nakarehistro sa ilalim ng ibang pangalan, ngunit ang address ay konektado sa isang bahay na binili ni Marco kamakailan. Napakunot ang noo ni Anya. Shell Company. Ibig mong sabihin, nag-set up siya ng isang peking kumpanya para magnakaw. Mukhang ganoon niya, kumpirma ni Belle. Hindi lang iyon. May mga pondo rin na inilipat sa offshore accounts sa Cayman Islands at Iwe. Malalim ito, Anya.
Hindi ito gawa-gawa lang ng isang tao. Mayroong propesyonal na kamay dito. Ang init ng galit ay unti-unting pumalit sa pamamanhid ng sakit sa dibdib ni Anya. Hindi na ito personal na pagtataksil lang. Ito ay isang organisadong krimen. Hindi lang ang kanyang puso ang pinaglalaruan ni Marco, kundi pati na rin ang kanyang buong imperyo, ang kanyang pamilya. May nakita ka bang koneksyon sa restaurant ni Daisy? Tanong ni Anya, ang kanyang tinig ay malamig at matalim. Napatango si Belle. Direkta. Ang isa sa mga offshore accounts ay naglipat ng malaking halaga sa isang developer. Ang developer na yon ang nagtayo ng restaurant ni Daisy. At ang permits at licenses ng restaurant ay nakapangalan kay Daisy Reyes mismo. Napakuyom ang kamao ni Anya. Ang kanyang dating katulong, ngayon ay isang mayaman at mapangahas na may-ari ng restaurant na pinondohan ng kanyang sariling ninakaw na pera. Ang pagkabaliw ng sitwasyon ay halos hindi niya kayang unawain. Kailangan natin ng mas matibay na ebidensya, sabi ni Anya. Hindi lang mga numero. Gusto ko ng pruweba ng koneksyon nila, ang kanilang pagtataksil. Habang naghahanap sila ng karagdagang financial trails, gumawa si Anya ng isang tawag. Hindi sa pulis, hindi sa pamilya. Sa isang pribadong investigador na dati niyang nakatrabaho para sa isang sensitibong kaso ng corporate espionage. Kailangan niyang maging maingat. Gusto kong sundan mo si Marco De Leon at si Daisy Reyes, ang instruksyon niya sa investigador, ang kanyang tinig ay walang emosyon. Gusto ko ng lahat ng detalye. Kung saan sila nagpupunta, sino ang kasama nila, ano ang ginagawa nila. At lalo na, ang mga pagbisita ni Marco sa restaurant ni Daisy. Video, larawan, kahit anong makakatulong sa korte. Pagkalipas ng ilang araw, dumating ang unang report ng investigador. Ang bawat larawan at video ay parang isang saksak sa puso ni Anya, ngunit sa bawat saksak ay lalong tumitindi ang kanyang determinasyon. Ang Ni Angelis Haven, iyon ang pangalan ng restaurant ni Daisy. Eleganteng lugar, puno ng mamahaling gamit, may sariling lounge. Ang mga larawan ni Daisy na nakasuot ng designer na damit, naglalakad na may kumpiyansa, nagbibigay ng direksyon sa mga tauhan, ay malaking kaibahan sa simpleng uniforme ng katulong na suot niya sa bahay ni Anya. May mga video ni Marco na madalas bumibisita sa restaurant, hindi lang bilang customer kundi bilang isang may-ari. Nakikipag-usap siya kay Daisy, hinahawakan ang kamay nito, nagpapalit sila ng mga halik sa harap ng lahat. Ang sakit na naramdaman ni Anya ay hindi na puro lungkot. Ito ay purong galit. Galit na nagtutulak sa kanya para lumaban. Sapat na ito, sabi ni Anya kay Belle, matapos nilang suriin ang lahat ng ebidensya. Financial, personal, lahat ay nakakabit na. Kailangan natin ng pinakamahusay na abogado. Hindi nagtagal, nakipag-ugnayan siya kay Attorney Rafael Raf Mendez. Kilala ito bilang isang matalas at walang awa na abogado sa mga kaso ng corporate fraud at high-profile divorce. Ang kanyang reputasyon ay sapat para takutin ang sinuman. Nagpatawag si Anya ng isang pulong sa opisina ni Raf Mendez. Nandoon si Belle, bitbit ang lahat ng dokumento at ebidensya. Pumasok si Anya, ang kanyang porma ay kalmado, ngunit ang kanyang loob ay nagpupuyos. Si Raf Mendez ay isang matangkad, propesyonal na lalaki na may seryosong mukha. Pinakinggan niya si Anya ng buong atensyon, sinusuri ang bawat salita, bawat ebidensya. Habang binabasa niya ang mga financial reports at tinitingnan ang mga larawan, unti-unting nagbabago ang ekspresyon ng kanyang mukha mula sa pagiging neutral patungo sa pagkagulat at pagkadismaya. Emma Salazar, ito ay hindi lang simpleng kaso ng adultery at embezzlement, sabi ni Raf, inilapag ang mga papeles. Ito ay isang well-orchestrated scheme. Ang antas ng pagpaplano at ang dami ng pera na sangkot ay nakakabigla. Habang nag-uusap sila, tumunog ang telepono ni Anya. Si Marco. Hindi niya sinagot. Maya-maya, pumasok ang isang text message. Marco, Anya, alam kong galit ka. Pero kailangan nating mag-usap. Hindi ito dapat umabot sa korte. Ako ang asawa mo. Pag-usapan natin ito ng pribado. Alam mong malaki ang mawawala sa ating dalawa. Napangiti si Anya, ngunit isang mapait na ngiti. Hanggang ngayon, ginagamit pa rin niya ang kanilang relasyon. Ngayon, wala nang tayo. Enr Mendez, sabi ni Anya, matatag ang boses, gusto ko silang kasuhan. Para sa adultery, para sa theft, para sa corporate fraud. At gusto ko silang makulong. Nagulat si Raf sa kanyang determinasyon. Emma Salazar, ito ay magiging madugo.
Gagamitin nila ang lahat ng dirty tactics. Ibubunyag nila ang anumang kahinaan mo. Handa ka ba sa digmaang ito? Handa ako, madiing sabi ni Anya. Mas handa ako kaysa sa akala nila. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng opisina ni Raph. Nagulat sila nang makita si Marco na may kasamang Daisy. Hindi niya alam kung paano sila nakapasok, marahil ay sinuhulan ang security. Anya! Anong ginagawa mo dito? Galit na bulong ni Marco. Nagsampa ka ba ng kaso? Nababaliw ka na ba? Kaswal na naglakad si Daisy sa likod ni Marco, ang kanyang tingin ay matalim na nakatuon kay Anya. Isang ngiting mapanukso ang lumitaw sa kanyang labi. Mukhang mas matapang ka na ngayon, Ma'am Anya. Pero sapat ba yan para talunin mo kami? Napakagatlabi si Anya. Ang presensya ng dalawang traidor sa iisang silid ay nagpakulo sa kanyang dugo. Tama na, Marco. Daisy, sabi ni Anya, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may nakatabong lamig. Narito ako para ayusin ang mga kasinungalingan nyo. At tapos na ang usapan. Nilabas ni Anya ang phone niya, at ipinakita ang isang larawan ng resibo mula sa restaurant ni Daisy, at isang screenshot ng bank transfer galing sa Salazar Holdings patungong Shell Company. Ito ang simula, Marco. Hindi na ako ang Anya na minanipulan nyo. At ang lahat ng ninakaw ninyo, ibabalik ninyo. Pati ang dignidad ko. Nanlaki ang mga mata ni Marco sa gulat. Nagulat din si Daisy na wala ang ngisi sa kanyang labi. Bumaling si Raph kay Anya, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng paggalang. Hawak niya ang mga ebidensya, ang kanyang mukha ay seryoso. Emna Salazar, ito ay hindi lang simpleng kaso ng pandaraya, sabi niya, ang kanyang tingin ay nakatuon kay Anya. Ito ay malalim. Pero handa ka bang ipaglaban ang katotohanan, kahit ano pa ang mangyari? Si Anya ay tumayo ng tuwid, ang kanyang tingin ay matapang. Handa ako, Attorney Mendez. Handa akong ipaglaban ang lahat ng nawala sa akin. Ang desisyon ay ginawa na. Wala nang balikan. Ang galit at determinasyon na namuo sa puso ni Anya ay naging gasolina na nagtulak sa kanya upang harapin ang pinakamadilim na kabanata ng kanyang buhay. Hindi na siya isang biktima. Siya ang maghahanap ng katarungan. Ang unang pagdinig. Ang silid ng hukuman ay puno ng tensyon. Ang amoy ng luma na papel at formalidad ay bumalot sa hangin. Nandoon si Anya, nakaupo sa tabi ni Attorney Raph Mendez, ang kanyang abogado. Ang kanyang damit ay simple, ngunit eleganteng business suit, ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit ang bawat tibok ng kanyang puso ay ramdam niya. Sa kabilang panig, nakaupo si Marco, kasama ang kanyang abogado, isang sikat na pangalan din sa legal circle, si Atty. Ramirez. Katabi ni Marco si Daisy, na nakasuot ng conservative na damit, ngunit ang kanyang mga mata ay nagtatago ng isang ngising hindi mahahalata ng iba. Ang pagiging pamilyar ni Anya sa bawat galaw ni Daisy ang naglantad sa tunay nitong damdamin. Nagsimula ang pagdinig. Kinumpirma ni Raph ang lahat ng allegations laban kay Marco De Leon at Daisy Reyes, adultery, estafa, at corporate fraud. Isa-isa niyang inilahad ang mga ebidensya, ang mga bank statements, ang mga resibo mula sa restaurant ni Daisy na nakaugnay sa offshore accounts, at ang mga video at larawan ng pagtataksil nina Marco at Daisy. Ang bawat salita ni Raph ay tila martilyo na tumatama sa pader ng kasinungalingan. Taimtim na nakinig ang lahat. Naramdaman ni Anya ang mainit na ilaw ng kamera mula sa media sa labas ng courtroom. Alam niyang ito ang magiging headline kinabukasan. Ang buhay niya ay nakalatag na sa harap ng publiko. Si Marco ay nagpakita ng mukhang iritado at mayabang. Ngunit paminsan-minsan, nakikita ni Anya ang panginginig ng kanyang kamay. Si Daisy naman, sinubukan niyang magkunwari na inosente, na tila biktima lang din ng sitwasyon. Pero ang kanyang pagkamuhi ay hindi niya maitago sa bawat sulyap niya kay Anya. Nagsalita si Atty. Ramirez. Your Honor, this is clear case of a scorned wife acting out of jealousy and vindictiveness. The client, Marco De Leon, has dedicated years of his life to Salazar Holdings. These allegations of fraud are baseless, and the so-called evidence is circumstantial at best. As for Emma Reyes, she is merely an innocent employee caught in domestic dispute. Napakuyom ang kamao ni Anya sa ilalim ng mesa. Scorned wife. Innocenting employee. Ang pagbabaluktot nila sa katotohanan ay nakakagalit. Ngunit nanatili siyang kalmado. Hindi siya bibigay.
As for the alleged affair, patuloy ni Atty. Ramirez, invite client Denise any such intimate relationship. Nina Reyes is a trusted household staff, and Emer De Leon simply offered her financial assistance for her ailing mother. The restaurant is a family business of Ana Reyes, acquired through legal means. Gusto ni Anya na sumigaw, na ibunyag ang lahat ng baho, ngunit pinigilan siya ng kamay ni Raf sa kanyang braso. Trust the process, Anya, bulong ni Raf. Natapos ang unang pagdinig. Lumabas sila ng korte na pinalilibutan ng media. Ang mga flash ng kamera ay tila kidlat sa gitna ng unos. Nagsimula na ang digmaan. Mga banta at pananakot. Pagkalipas ng ilang araw, naramdaman ni Anya ang unang alon ng paghihiganti ni na Marco at Daisy. Nagsimula siya makatanggap ng mga anonymous text messages. Bumalik ka sa kinaroroonan mo, Anya. Baka mawala pa ang mas mahalaga sa'yo. Hindi mo kami matatalo. Hindi mo alam ang kalaban mo. Mag-inat ka. Hindi lahat ng nakikita mo ay totoo. Sa simula, hindi niya gaanong pinansin. Mga pananakot lang. Pero nang magsimula ang mga aberya sa Salazar Holdings, nag-iba ang ihip ng hangin. Isang araw, hindi maka-access ang ilang empleyado sa internal network. Pagkatapos, nagkaroon ng biglaang paghinto sa ilang mga system, nagdulot ng kaunting pagkaantala sa operasyon. Hindi naman ito malaki, hindi nakapanloko, ngunit sapat para magdulot ng abala at magparamdam ng presensya ng kalaban. Agad na ipinatawag ni Anya ang EE-head. Anong nangyayari? May security breach ba tayo? Mukhang may small-scale DOS attack, ma'am, sagot ng EE-head, halatang kinakabahan. Pinipilit naming i-trace ang source, pero nakamask ito. Hindi naman malaki ang damage, pero nakakabahalang may sumusubok. Alam ni Anya kung sino ang nasa likod nito. Si Marco. Gusto niya siyang guluhin, takutin, para bumigay siya sa laban. Ngunit hindi siya susuko. Palakasin ang firewall. Lahat ng suspicious activity, report agad sa akin, utos ni Anya. Kinagabihan, habang kasama si Belle sa opisina, tinalakay nila ang mga insidente. Hindi ko lang ito pinaniniwalaan, sabi ni Belle, sinusubukan kanilang sindakin, Anya. Alam nilang ito ang kahinaan mo, ang kumpanya. Alam ko, sagot ni Anya, ang kanyang tingin ay matalim. Pero hindi ko hahayaan. Hindi ako matatakot. Kung ganoon sila kadesperado, ibig sabihin ay nasa tamang landas tayo. Pagsasama ng lakas. Ang Salazar Holdings boardroom ay naging kanilang command center. Nandoon si Anya, si Belle, at si Attorney Raf Mendez. Nakakalat ang mga financial reports, legal documents, at ang timeline ng lahat ng kahina-hinalang transaksyon. Ang legal team ni Marco ay sinasabing ang lahat ng pera na pumasok sa account ni Daisy ay para sa medical expenses ng kanyang ina at kapatid. Mayroon pa silang mga peking medical certificates, sabi ni Raf, itinuturo ang isang folder. Napakahusay ng kanilang gawa. Ang mga shell companies ay halos hindi mahanap. Kung hindi sa detalyadong pag-audit ni MS Castro, hindi natin ito mahuhukay. Salamat, Belle, Anya said, looking at her friend. Belle just nodded, her face grim. Ang nakapagtataka, patuloy ni Raf, ay ang antas ng sophistication. Hindi ito simpleng pagnanakaw lang ng dalawang taong nagmamahalan. Mayroong profesional na payo sa likod nito. O di kaya, may mas malalim na dahilan. Nagsimula silang maghanap ng mga butas sa testimonya ni Marco. Ano ang kanyang nakaraang karanasan sa pinansyal? Mayroon ba siyang kasaysayan ng ganitong klaseng modus operandi? Marco, bago kami magpakasal, mayroong issue sa kanyang dating trabaho. Isang maliit na company, naalala ni Anya. Naalala ko, kailangan ng tulong ng pamilya ko para ayusin. Mayroon siyang isinangkot na maliit na irregularity sa kanilang accounting. Pero naayos naman daw. Sinulat ni Raf ang impormasyon. Ang naayos naman daw ang problema natin. Kailangan nating hukayin yon. Anumang kasaysayan ng pandaraya, maliit man o malaki, ay makakatulong sa korte. Nagtrabaho sila ng magdamag. Si Bella ay patuloy sa paghuhukay ng mga numero. Si Anya naman ay nag-iisip, nagbabalik tanaw sa lahat ng memorya ni Marco. Mga panahong may kakaibang kinikilos siya, mga panahon na naging masyado siyang mabilis sa pag-approve ng mga proyekto o pagbabago ng mga kontrata. Si Raf, sa kabilang banda, ay tahimik na nagtatrabaho. Ang kanyang mga mata ay nananatiling matalim habang sinusuri ang bawat detalye.
Paminsan-minsan, tumitingin siya kay Anya, tila sinusuri ang kanyang tibay. Mayroong kakaibang ginhawa sa presensya niya. Ang kanyang profesionalismo ay nakakatulong sa kanya na manatiling nakatutok, ngunit mayroon ding isang di nakikitang suporta na ibinibigay niya. Mayroon na kayong koneksyon, sabi ni Raf bigla, na tila may nakita sa kanyang laptop. Ang dating kumpanya ni Marco hindi lang irregularity. Mayroon talagang kasong isinampa laban sa kanya, pero na-dismiss dahil sa lack of sufficient evidence. At ang abogado na humawak ng kaso niya noon ay interesting. Sino? Tanong ni Anya. Isang abogado na madalas humawak ng mga kaso ng corporate fraud. At ang kanyang pangalan ay nakakonekta sa ilang mga transaksyon ng mga shell companies na hindi natin direktang nakita sa mga files ni Marco, pero posibleng konektado sa mga offshore accounts, paliwanag ni Raf. Ito ang kailangan natin. Habang patuloy si Raf sa paghahanap, nakaramdam si Anya ng bahagyang pag-asa. Mayroong 100. Anya, tignan mo ito, sabi ni Raf, ang kanyang boses ay may kakaibang pagkabigla. Pinindot niya ang keyboard at lumabas sa screen ang isang malaking bank transfer. Milyon-milyong piso, inilipat mula sa isang bank account sa Switzerland papunta sa isang account sa UAE. Ang nag-iisang pangalan na nakalista bilang beneficiary ay EAG. Daisy Reyes, sabi ni Anya. Hindi lang. Ang halaga ay napakalaki para sa isang restaurant lang, puna ni Raf, ang kanyang mga mata ay nanatili sa screen. At ang sender isang korporasyon na hindi ko kilala. Ang pangalan ng korporasyon ay Leon Corp. At ang address nito ay nakakonekta sa isang lumang ari-arian sa probinsya na dating pag-aari ng pamilya De Leon. Ang pamilya ng asawa mo, Anya. Tumingin si Raf kay Anya, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng matinding pag-aalala. Anya, tignan mo ito, may isa pang tao. Sino si E? Hey. Hindi lang ito simpleng si Daisy Reyes, ang katulong mo. May mas malalim pa rito. Bakit siya nakakakuha ng ganito kalaking pera mula sa isang kumpanyang konektado sa pamilya ni Marco? Ang pangalang EESA ay umalingaw-ngaw sa isipan ni Anya. Daisy Reyes. Ngunit ang Leon Corp at ang nakapagtatakang halaga ng pera ay nagdulot ng mas malalim na palaisipan. Hindi ito tugma sa kwento ni Daisy na isang simpleng katulong na pinagkalooban ni Marco. Kailangan nating alamin kung ano ang koneksyon ng Leon Corp sa pamilya ni Marco, matatag na sabi ni Anya kay Raf. At kung paano ito konektado kay Daisy. Hindi ito basta-basta. Ang baliktanaw. Naging mabilis ang investigasyon ni Raf. Gumamit siya ng kanyang mga koneksyon sa legal at pribadong network. Ang una niyang natuklasan ay isang matandang family tree ng pamilya De Leon. Doon ay nakita niya ang pangalan ng ama ni Marco, si Don Ricardo De Leon, at ang kanyang unang asawa, bago niya napangasawa ang ina ni Marco. Mayroon siyang isang anak mula sa unang asawa na namatay sa murang edad. Ngunit may isang nakatagong detalye. Anya, tignan mo ito, sabi ni Raf, inilalatag ang ilang lumang dokumento sa mesa. Mayroon akong nakitang birth certificate. Ang pangalan ng bata ay Daisy Rodriguez de Leon. Ang kanyang ina ay si Aling Maria Rodriguez. Nanlaki ang mga mata ni Anya. Rodriguez? Hindi Reyes? Tama. At ang ama ay si Don Ricardo de Leon. Ang ama ni Marco, paliwanag ni Raf. Ibig sabihin, si Daisy Reyes ay Daisy Rodriguez de Leon. Siya ang kapatid sa ama ni Marco. Napatulala si Anya. Ito ang pinakamalaking pagkabigla mula nang malaman niya ang affair. Hindi lang basta katulong. Hindi lang basta kabit. Si Daisy ay kapatid ni Marco. Ang lahat ng kasinungalingan ay nagkaroon ng mas malalim na kahulugan. Ang kanilang plano ay hindi lang tungkol sa pera o pag-ibig, kundi tungkol sa dugo. Nakatayo si Belle sa tabi nila, ang kanyang bibig ay bahagyang nakabukas. Hindi impossible. Hindi ko akalaing ganito kalalim ang lahat. At may nakita pa akong koneksyon, patuloy ni Raf. May lumang larawan si Daisy sa kanyang social media na hindi niya na-delete noong panahon na estudyante pa siya sa kolehiyo. Nakita ko ang isang group photo. At sa likod niya, malabong makita pero naroon si Marco. Sila ay magkaklase noon sa parehong unibersidad, ilang taon na ang nakalipas. Ang imahe ay nag-flash sa isipan ni Anya. Marco at Daisy. Magkakilala na sila dati pa. Hindi sila nagkita lang sa paghahanap niya ng katulong. Ito ay isang matagal ng pinlanong laro.
Ang lahat ng kanyang tiwala ay nilalaro lang. Ang lihim na ugnayan. Kinailangan ni Raf ng mas malalim na koneksyon sa pamilya, isang tao na pwedeng magbigay ng impormasyon na hindi nakasulat sa anumang opisyal na dokumento. Sa tulong ng isang kontak, nakita niya ang isang matandang pinsan ni Daisy, isang tiyahin na nakatira sa probinsya, na matagal nang hindi nakikipag-ugnayan sa pamilya. Sa simula, ayaw nitong magsalita, ngunit sa pagpupursige ni Raf, unti-unti itong bumigay. Nagkaroon ng tawag sa pagitan ni Raf at ng tiyahin, na pinakinggan din ni Anya at Belle. Matagal nang pinaghihirapan ni Daisy ang kanilang pamilya, sabi ng tiyahin, ang kanyang tinig ay mahina at puno ng hinanakit. Ang ina niya, si Maria, ay iniwan ni Don Ricardo. Naging mahirap ang buhay nila. Alam ni Daisy na may kapatid siyang mayaman, si Marco. Ginawa niya ang lahat para makahanap ng paraan para makapasok sa mundo nila. Pero bakit ngayon lang? At bakit ganito kalupit, tanong ni Anya, ang kanyang lalamunan ay hirap magsalita. Matagal na silang may galit sa pamilya niyo, Ina Salazar, paliwanag ng tiyahin. Hindi lang sa pamilya ni Marco, kundi pati sa pamilya niyo. May isang insidente dati, maraming taon na ang nakalipas. Isang lupain na pag-aari ng ina ni Daisy na gustong bilhin ng lolo ninyo, si Don Lorenzo Salazar. Hindi nagkasundo. Sa huli, ginamit ng lolo ninyo ang impluensya niya para maagaw ang lupain sa ina ni Daisy sa paraang hindi patas. Iyon ang bumuo ng matinding galit sa pamilya namin. Napatakip ng bibig si Anya. Isang lupain? Isang lumang usapin sa lupa ang nagtulak sa ganito kalaking pagtataksil. Ang kanyang lolo. Hindi niya alam ang tungkol dito. At si Don Ricardo de Leon ang ama ni Marco at Daisy, patuloy ng tiyahin. Dati rin siyang mayroong koneksyon sa Salazar Holdings, isang maliit na branch ng inyong kumpanya. Ngunit nagkaroon siya ng financial scandal. Si Lolo Lorenzo ninyo ang nagtakip ng issue noon, at pinangakuan siya ng malaking halaga at tahimik na pagretiro, kapalit ng kanyang katahimikan at pag-iwas sa gulo. Pero hindi natupad ang pangako. Pakiramdam ng pamilya namin, parehong pinagsamantalahan ng pamilya Salazar si Maria at si Don Ricardo. Kaya pala ang koneksyon ng Leon Corp sa mga pondo, bulong ni Belle. Ito ay paghihiganti. Hindi lang pera o pag-ibig. Ito ay tungkol sa pamilya. Naramdaman ni Anya ang lamig sa kanyang mga buto. Ito ay isang plano. Isang plano na binuo sa loob ng maraming taon, bunga ng matinding galit at hinanakit ng nakaraan. Si Marco at Daisy ay hindi lamang nagtataksil. Sila ay mga instrumento ng isang matagal nang nilimot na paghihiganti. Ang huling pag-asa. Habang sinisikap ni Anya, Belle, at Raf na iproseso ang mga bagong impormasyon, ang kabilang panig ay hindi rin nagpatulog. Isinagawa ni Marco at Daisy ang kanilang pinakamatinding atake. Isang araw, nagising si Anya sa balita na kumalat sa lahat ng media outlet. Headline sa mga pahayagan, breaking news sa RIE, at trending topic sa social media. Salazar Holdings C. Anya Salazar, sangkot le embezzlement iwi stock manipulation. Marco E. Leon, nakuha yan li ebidensya ng pananakop ng kumpanya mula ay asawa. Daisy Reyes, Benny Inosenteng katulong, naglantad ng katotohanan el Salazar Holdings. Nagulantang ang buong business community. Ang balita ay detalyado, tila galing sa loob ng Salazar Holdings. May mga peking bank statements na nagpapakita ng mga humanoid private transactions, inianya niya. May mga testimony mula sa mga dating empleyado na nagpapatunay na may abusive management style, si Anya, at sinisikap niyang manipulahin ang stock market para sa sariling kapakinabangan. Niluluto nila tayo, Anya, sabi ni Belle na namumutla. Ang mga ito ay gawa-gawa lang. Pero napakagaling ng pagkakagawa. Mukhang mayroon silang contacts sa media na handang kumagat sa anumang balita. At ginamit nila ang impormasyon na nakuha ni Marco sa loob ng kumpanya, dugtong ni Raf, na nananatiling kalmado ngunit seryoso. Ginamit nila ang bawat loophole, bawat butas, upang ipintaka bilang isang ganid na si. At si Daisy ginamit nila siya bilang biktima, ang inosenteng naglakas loob na ilantad ang katotohanan. Naramdaman ni Anya ang paghigpit ng kanyang dibdib. Hindi lang ang kanyang kumpanya ang target, kundi pati ang kanyang reputasyon, ang kanyang buong pagkatao. Sinisira nila siya sa mata ng publiko. Kailangan nating maglabas ng counter statement, sabi ni Anya. Hindi pa sapat ang ating ebidensya, Anya, paliwanag ni Raf. Kailangan natin ng isang bagay na magbabago ng buong naratibo.
Isang bagay na magpapatunay na ang lahat ng ginagawa nila ay isang sadyang paghihiganti dahil sa kasaysayan ng pamilya. Kailangan nating baliktarin ang kanilang kwento. Habang nag-iisip si Anya, tumunog ang kanyang cellphone. Isang anonymous number. Sa simula, akala niya ay isa na namang banta mula kina Marco. Ngunit nang buksan niya, nakita niya ang isang series ng mga lumang larawan at isang nascan na sulat. Ang unang larawan ay luma, faded, ngunit malinaw pa rin ang mga mukha. Isang bata pang Don Ricardo de Leon, ang ama ni Marco at Daisy, na nakikipagkamay sa isang mas matandang lalaki, ang kanyang lolo Lorenzo, ang nagtatag ng Salazar Holdings. Sa likod nila ay isang lupain na may nakasulat na pangalan. Ang lupain na binanggit ng tiyahin ni Daisy. Ang pangalawang larawan ay si Maria Rodriguez, ang ina ni Daisy, na may hawak na isang piraso ng papel. At ang sulat. Isang lumang sulat, may petsa mga dekada na ang nakalipas, mula sa isang abogado na nagsasaad ng pagkumpleto ng isang secret agreement sa pagitan ina Don Lorenzo Salazar at Don Ricardo de Leon, kasama ang paglilipat ng ilang lupain sa ilalim ng special circumstances, kapalit ng pagiging tahimik ng kabilang panig. Nanlamig ang dugo ni Anya. Ang lahat ng ito ay konektado. Ang dalit ni Marco at Daisy ay hindi lamang basta-basta. Mayroong malalim na ugat. At ang kanyang sariling pamilya ay may bahagi sa nakaraang ito. Sino ang lalaking ito? Tanong ni Anya, ang kanyang tinig ay nanginginig habang ipinapakita ang larawan at sulat kina Raf at Belle. Bakit kasama niya ang lolo ko? At ano ang ibig sabihin ng sulat na ito? Ang mga lumang larawan at ang nakatagong sulat ay tila mga anino mula sa nakaraan na biglang nagpakita sa kasalukuyan. Nanlamig ang buong katawan ni Anya habang sinisuri ang bawat detalye. Ang lolo Lorenzo niya, si Don Ricardo de Leon, at isang lupain. Ang pagkakabit-kabit ng mga ito ay nagsimulang magbigay ng anyo sa isang nakakapanindig balahibong katotohanan. Ang katotohanang nagulat. Attorney Mendez, Bel, ano ang ibig sabihin nito? Tanong ni Anya, ang kanyang boses ay nanginginig. Ang kanyang kamay ay nanginginig habang inilalatag ang mga dokumento sa mesa. Agad na kinuha ni Raf ang mga larawan at ang sulat. Lumawak ang mga mata niya sa pagkabigla habang binabasa. Si Belle naman ay lumapit, ang kanyang mukha ay puno ng pagtataka. Ito ang Don Ricardo de Leon, ang ama ni Marco, sabi ni Raf, itinuturo ang larawan. At ito ang lolo mo, Ma Salazar. Base sa mga preliminary investigation ko at sa sinabi ng pinsan ni Daisy, mayroong malalim na pinagmulan ang galit nila sa pamilya mo. Hindi lang ito tungkol sa pera o kay Marco. Ito ay personal. Huminga ng malalim si Raf. Ayon sa aking mga nakuha, at ngayon sa sulat na ito, malinaw na ang lahat. Si Daisy Reyes o Daisy Rodriguez de Leon, ang kapatid sa ama ni Marco. Sila ay magkapatid sa dugo. Ibig sabihin, ang lahat ng ito ay isang planadong paghihiganti. Napatakip ng bibig si Anya. Magkapatid? Ngunit paano? At bakit? Ang lolo mo, Anya, si Don Lorenzo Salazar, ay nakabili ng isang malaking lupain na dating pag-aari ng ina ni Daisy, si Maria Rodriguez, na ipinundar niya sa tulong ni Don Ricardo, paliwanag ni Raf, ang kanyang tinig ay seryoso. Hindi malinaw sa mga lumang dokumento kung paano eksaktong nangyari, ngunit ang pagbili ay naganap sa ilalim ng circumstances na tila hindi pabor sa pamilya ni Daisy. Ang lupain ay nakatulong sa pagpapalaki ng Salazar Holdings noong panahong iyon. Bukod pa riyan, mayroong issue sa kumpanya ni Don Ricardo de Leon na nooy isang maliit na subsidiary ng Salazar Holdings. Mayroong financial anomaly na diumano'y tinakpan ng lolo mo para mapanatili ang reputasyon ng kumpanya. Ngunit ang tahimik na pagretiro ni Don Ricardo ay hindi naging tahimik o mayaman. Sa halip, naging mahirap ang kanilang buhay matapos noon. Naramdaman ni Anya ang pag-ikot ng kanyang sikmura. Ang kanilang angkan, na buong buhay niya'y ipinagmamalaki, ay may ganitong kadilim na nakaraan. Ang pamilya de Leon, ang pamilya ni Marco, ay may matinding hinanakit sa kanyang pamilya. Hindi lang simpleng pagtataksil ng asawa. Ito ay isang matagal ng planadong paghihiganti. Kaya pala ang lahat ng ito, bulong ni Belle, ang kanyang mukha ay putlang-putla. Ang kanilang motibo ay hindi lang pera. Ito ay para gibain ang pangalan ng Salazar, ang buong imperyo ninyo, bilang paghihiganti sa nakaraang kasalanan. Ang sakit sa dibdib ni Anya ay lumalim. Hindi lang siya ang biktima, kundi pati ang kanyang pamilya, kahit hindi niya alam ang kanilang mga naging kasalanan.
Ang galit ay dumaloy sa kanyang mga ugat. Ito ay digmaan at kailangan niyang lumaban. Pagsasagawa ng plano. Hindi pa man natatapos ang kanilang pag-uusap, bumuhos na ang bagong balita. Naglabas ng public statement sina Marco at Daisy, hindi sa hukuman, kundi sa isang televised press conference. Lumabas sina Marco at Daisy sa isang engrandeng hotel ballroom na pinalilibutan ng media. Si Marco, na nakasuot ng mamahaling suit, ay tumayo ng matuwid, ang kanyang mukha ay seryoso, ngunit may bahid ng pagtatagumpay. Si Daisy, sa kabilang banda, ay nakasuot ng simpleng puting damit, ang kanyang mukha ay tila malungkot, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling matalim. Nandito po kami ngayon, hindi para manira, kundi para ilantad ang katotohanan, simula ni Marco, ang kanyang boses ay malakas at malinaw. Matagal na pong nagdurusa ang aming pamilya sa ilalim ng anino ng pamilyang Salazar. Ako po at si Daisy Reyes, na ngayon ay malalaman niyong kami ay magkapatid sa ama, ay biktima ng pang-aabuso sa kapangyarihan at panlilinlang ng pamilya ng aking asawa, si Anya Salazar. Nagulantang ang mga mamamahayag. Ang paglantad na magkapatid sila ay isang malaking bomba. Matagal nang pinagsamantalahan ang aming yumaong ama, si Don Ricardo de Leon, at ang ina ni Daisy, ni Don Lorenzo Salazar, patuloy ni Marco. Ang mga lupain namin ay sa pilitang nakuha, at ang reputasyon ng aming ama ay sinira. Ngayon, sa ilalim ng pamumuno ni Anya Salazar, ang Salazar Holdings ay nagiging pugad ng katiwalian at pang-aabuso. Bilang isang dating executive, nakita ko po mismo ang mga illegal na transaksyon, ang pananamantala sa mga maliliit na shareholders, at ang mapanlinlang na pamamalakad ni Anya. Nagpakita si Marco ng mga dokumento na kinopya mula sa mga files ng Salazar Holdings na tila nagpapakita ng mga questionable transactions na pinangunahan ni Anya. Siyempre, ang mga ito ay hiniram ni Marco at Daisy sa kanilang pagtatago at binabaluktot ang katotohanan. At kaya po kami lumalabas ngayon, hindi para manira, kundi para iligtas ang Salazar Holdings mula sa pagkawasak sa kamay ng isang ganid na dagdag ni Daisy, ang kanyang boses ay tila nagpipigil ng luha, ngunit ang kanyang mga mata ay nagliliyab. Hindi po kami naghihiganti. Naghahanap lang po kami ng katarungan. Ang katarungan na matagal nang ipinagkait sa aming pamilya. Kumalat ang balita na parang apoy sa kabubatan. Nagsimulang bumagsak ang presyo ng stock ng Salazar Holdings. Nagkaroon ng panik sa mga investors. Ang publiko ay nagulantang sa ipaglantad ng magkapatid na De Leon at sa kanilang kwento ng paghihiganti. Nagtrending sa social media ang #Justice for De Leon at #Salazar Holdings Scandal. Anya, nagkakaroon na ng run sa stocks natin, sigaw ni Bel sa telepono, ang kanyang tinig ay puno ng takot. Bumagsak na ng husto ang presyo. Kailangan nating kumilos agad. Ang desperadong paghahanap. Ang opisina ni Anya ay tila naging isang war zone. Naghalo ang tunog ng mga teleponong nagriring, ang mga balita sa na patuloy na naglalabas ng mga negatibong update, at ang tunog ng keyboard habang si Bell ay walang tigil sa pagsubok na i-stabilize ang sitwasyon sa stock market. Kailangan nating maghanap ng ebidensya, Attorney Mendez, sabi ni Anya, ang kanyang boses ay malakas at malinaw, sa kabila ng rumaragasang takot sa kanyang dibdib. Kailangan nating patunayan na ang pag-aari ng lupain ay legal, na ang ama ni Marco ay hindi biktima ng inyong pamilya, at na ang kanilang sinasabi ay pawang kasinungalingan. Naghukay sila sa lahat ng lumang dokumento ng Salazar Holdings. Mga kontrata, deeds of sale, mga lumang minutes ng board meetings, kahit na mga personal na sulat ni Don Lorenzo. Ang bawat papel ay tila naglalaman ng isang potensyal na sagot. Si Raf ay naghahanap sa legal archives, sa mga lumang batas sa lupa, at mga case files na may kaugnayan sa panahon na iyon. Ang bawat sandali ay mahalaga. Alam nila na ang mga mata ng buong Pilipinas ay nakatutok sa kanila. Ang problema, Anya, sabi ni Raf, ang kanyang noo ay nakakunot, ang mga lumang dokumento ay mahirap nang hanapin. At kung mayroon mang ebidensya na magpapatunay sa legalidad ng pagkuha ng lupa ng lolo mo, posibleng naitago na. O nawala na sa paglipas ng panahon. Ang desperasyon ay unti-unting lumamon kay Anya. Ang kanyang kumpanya, ang Salazar Holdings, ang kanyang ipinagmamalaking pamana, ay nanganganib. Ang kanyang pangalan, ang kanyang reputasyon, ay nasisira. Maya-maya, tumunog ang telepono ni Anya. Ito ay galing sa head ng Board of Directors ng Salazar Holdings, si Emer Delgado. Emma Salazar, ang kanyang tinig ay seryoso at walang bahid ng emosyon. Nagkaroon kami ng emergency meeting.
Ang sitwasyon sa stock market ay kritikal. Ang tiwala ng mga investor ay bumaba ng husto. Kailangan naming gumawa ng hakbang para protektahan ang kumpanya. Napalunok si Anya. Alam niya kung ano ang kasunod. Nagkaroon po kami ng preliminary vote, patuloy ni Ira Delgado. At sa tingin po ng board, kailangan naming bumoto ng no confidence laban sa inyo, Ina Salazar. Para pansamantalang maibaba ang tensyon at maibalik ang tiwala ng publiko. Naramdaman ni Anya ang pagbagsak ng kanyang puso. Ito na. Nawawala na ang lahat. Nawawala na ang lahat, Anya, bulong ni Belle na narinig ang pag-uusap. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot at pag-aalala. Tapos na ba ang laban? Ang mga salita ni Emmer Delgado ay tila nag-iwan ng butas sa dibdib ni Anya. No confidence. Ang bawat pangarap, bawat pinaghirapan niya sa Salazar Holdings ay tila nawala sa isang iglap. Ang kumpanya, ang kanyang pamana, ay nagiging abo. Ang huling baraha. Nang kinabukasan, ang Salazar Holdings boardroom ay nagmistulang isang arena. Nagtipon ang lahat ng miyembro ng Board of Directors. Ang kanilang mga mukha ay seryoso at may halong pagkadismaya. Sa gitna ng mesa, nakaupo si Anya na may katatagan sa kabila ng paghihirap. Katabi niya si Raf Mendez at si Belle na may matinding pag-aalala sa kanyang mga mata. Pumasok sina Marco at Daisy na may ngiti ng tagumpay sa kanilang mga labi. Si Marco ay naglakad ng may kumpiyansa, tila isa siyang tagapagligtas. Si Daisy, sa kanyang eleganteng kasuotan, ay nakatitig kay Anya na may panunuya. Sinimula ni Emmer Delgado ang pagpupulong. Ina Salazar, bilang CEO ng Salazar Holdings, kinailangan naming ipatawag ang emergency meeting na ito dahil sa kritikal na sitwasyon ng kumpanya. Ang ating stock ay bumagsak ng husto at ang reputasyon ng kumpanya ay nasisira dahil sa mga kontrobersyang kinasasangkutan mo. Ngunit ang mga kontrobersyang iyon ay kasinungalingan, Emmer Delgado, matatag na sagot ni Anya. Ang lahat ng ito ay isang orchestrated plan ni Marco at Daisy De Leon upang sirain ako at agawin ang kumpanya. Ngunit nagngisi lang si Marco. Anya, huwag ka nang magpanggap. Alam ng lahat ang katotohanan. Ikaw ang may gawa ng lahat ng ito. Ang aming pamilya ay matagal nang nagdusa sa kamay mo at ng iyong angkan. Narito kami para iligtas ang kumpanya mula sa iyong kapabayaan at katiwalian. Nagsimulang magsalita si Marco tungkol sa kanyang C-Vision para sa Salazar Holdings na tila siya ang magiging bagong tagapagligtas ng kumpanya. Inilahad niya ang mga peking financial reports na inilabas nila sa media at binigyan diin ang mga irregularities na diumano'y gawa ni Anya. Sinubukan ni Raf na magsalita, ngunit pinutol siya ni Emmer Delgado. Attorney Mendez, ang issue rito ay ang kasalukuyang performance ng kumpanya at ang epekto ng mga eskandalo sa ating mga investors. Hindi pa ito ang tamang lugar para sa mga legal na argumento. Nagsimula ang botohan. Isa-isang tinawag ang mga miyembro ng board. Bawat yes na ibinoto laban kay Anya ay tila isang malaking pako na tumatama sa kanyang puso. Ang mga mukha ng board members ay walang emosyon, puro negosyo lamang. Nang matapos ang botohan, inihayag ni Emmer Delgado ang resulta. Majority votes have decided. With 6-4 votes, the board has expressed a vote of no confidence against Anya Salazar. Naramdaman ni Anya ang pagbagsak ng kanyang mundo. Ang silid ay tila umikot. Isang napakalaking tunog ng tagumpay ang nagmula kina Marco at Daisy. Nagpalakpakan ang ilang miyembro ng board na bumoto laban sa kanya. Tila nawalan siya ng hininga. Ang Salazar Holdings, ang buhay niya, ang lahat ay nawala. Walang anumang natitira. Umuwi si Anya sa kanyang mansyon, ngunit hindi na niya ito nararamdamang bahay. Ang bahay na ito ay puno ng alaala ni Marco ng mga kasinungalingan. Malaki, tahimik at malamig. Umupo siya sa sofa sa living room, ang kanyang mga mata ay blanko. Ang kanyang laptop ay nasa mesa, nagpapakita ng bumabagsak na stock prices ng Salazar Holdings. Ang cellphone niya ay puno ng mga tawag mula sa media, mula sa mga investors, ngunit wala siyang lakas para sagutin ang alinman sa mga ito. Naalala niya ang mga unang taon nila ni Marco. Ang mga pangarap na sabay nilang binuo. Ang mga tawanan. Ang mga plano. Ang akala niya ay matibay na pundasyon ng kanilang pag-ibig. Ngayon, lahat ng iyon ay tila peke. Isang ilusyon. Ang lalaking pinagkatiwalaan niya ng kanyang buhay at puso ay isang mandaraya, isang traidor.
Naramdaman niya ang matinding pagod. Pagod sa laban, pagod sa sakit, pagod sa lahat ng kasinungalingan. Gusto na niyang sumuko. Tapos na ang lahat. Wala nang natira. Pumikit si Anya at naramdaman niya ang mga luha na muling umagos. Hindi ito galit na luha, kundi luha ng pagkawala. Naramdaman niya ang bigat ng pagkabigo, hindi lang sa kumpanya, kundi sa sarili. Paano niya hindi nakita ang lahat ng ito? Paano niya naging bulag sa mga pahiwatig? Ang liwanag sa kadiliman. Sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa, biglang tumunog ang cellphone ni Anya. Si Attorney Rafael Mendez. Hindi niya sana sasagutin, ngunit may kakaibang pakiramdam na nagtulak sa kanya. Anya? Nasaan ka? Bakit hindi ka sumasagot? Ang boses ni Raf ay puno ng pag-aalala. May kailangan kang makita. Hindi pa tayo tapos, Anya. Napakunot ang noo ni Anya. Ano ang sinasabi mo, attorney? Tapos na ang lahat. Talo na ako. Hindi. Hindi pa tapos, matatag na sagot ni Raf. Magkita tayo. Agad-agad. Sa opisina ko. May nakita akong isang bagay. Isang bagay na maaaring magbaliktad sa lahat. Isang bagay na nakatago ng matagal. Mabigat ang kanyang mga hakbang habang nagtutungo sa opisina ni Raf. Ang kanyang pag-asa ay halos wala na. Ngunit ang boses ni Raf ay may kakaibang kapangyarihan na nagbigay sa kanya ng kahit kaunting lakas. Pagdating niya, nakita niya si Raf na nakatayo sa harap ng isang malaking digital screen na nagpapakita ng isang napakalumang dokumento. Mukha itong isang deed of sale, ngunit may mga lumang selyo at pirma na halos hindi na mabasa. Anya, sinabi ko sa'yo, hinanap ko ang lahat ng lumang archives. Lahat ng koneksyon ng pamilya Salazar at De Leon, paliwanag ni Raf, ang kanyang mga mata ay naniningning sa pagkatuklas. At natagpuan ko ito. Isang dokumento na nakatago sa ilalim ng isang serye ng mga classified files. Mga files na nangangailangan ng special clearance para ma-access. Ito ay isang original na deed of sale. Isang dokumento na nagpapatunay na ang lupain na naging ugat ng galit ni Marco at Daisy ay binili ng lolo ni Anya mula sa ina ni Daisy, si Maria Rodriguez, sa isang. Hindi ito sa pilitan. Ang transaksyon ay may bayad at may pirma ni Maria Rodriguez at ni Don Ricardo de Leon. Ang nakatago rito ay ang consent agreement mula kay Don Ricardo at Maria Rodriguez na pumapayag silang ibenta ang lupain at tapusin ang anumang legal na claim sa Salazar Holdings, kapalit ng isang malaking halaga at tahimik na paglipat. Paliwanag ni Raf. Ito ang patunay. Ang kanilang kwento ng pag-agaw sa lupa ay kasinungalingan. At may isa pang dokumento. Isang kopya ng pagbabayad sa isang bank account sa ibang bansa. Isang malaking halaga na ipinadala ni Don Lorenzo sa account ni Don Ricardo at Maria bilang bahagi ng kanilang kasunduan. Kaya pala ang Leon Corp at ang mga offshore accounts, bulong ni Raf. Ginagamit nila ang mga account na yon para maglipat ng pera mula sa Salazar Holdings at ang mga lumang kasunduan ang ginawa nilang balakayo. Ibig sabihin, ang lahat ng kanilang sinasabi sa media, ang kanilang kwento ng paghihiganti pawang kasinungalingan. Wala silang legal na basehan. Napakuyom ang kamao ni Anya, ang kanyang mga mata ay nagsimulang mamasa. Ang pakiramdam ng kawalan ng pag-asa ay dilaan ng isang bagong apoy ng galit. Isang galit na may kasamang matinding determinasyon. Hindi pa tapos ang laban, Marco, bulong ni Anya, ang kanyang tinig ay malamig at puno ng puwersa. Hindi pa. Dahil ngayon, alam ko na ang katotohanan. Ang dokumentong nakuha ni Raf ay hindi lamang isang piraso ng papel. Ito ay isang bomba na handang sumabog sa harap ni Marco at Daisy. Sa wakas, may sandata na si Anya laban sa kanilang mga kasinungalingan. Ang sakit na naramdaman niya ay nagbigay daan sa isang matinding pagnanais para sa katarungan. Ang bomba sa hukuman. Ang susunod na pagdinig sa korte ay hindi lamang isang legal na proseso, kundi isang media circus. Ang balita tungkol sa no confidence vote sa Salazar Holdings ay nagdulot ng matinding interes mula sa publiko. Lahat ay nag-aabang kung ano ang mangyayari. Pumasok si Anya sa courtroom na may bagong tindig. Ang kanyang mga mata ay matalim, ang kanyang porma ay puno ng kumpiyansa. Sa tabi niya, kalmado at seryoso si Attorney Rafael Mendez, bitbit ang isang bagong folder. Si Belle, na nasa likuran nila, ay may bahid pa rin ng kaba, ngunit may pag-asa sa kanyang mga mata. Sa kabilang panig, nakaupo sina Marco at Daisy,
na may ngiti pa rin sa kanilang mga labi, tila sigurado na sila ang mananalo. Sinimulan ni Raf ang kanyang argumento. Your Honor, in behalf of our client, na Anya Salazar, we would like to present new, irrefutable evidence that will shed light on the true nature of this case. This is not about corporate fraud on the part of Ama Salazar, nor is it simple domestic dispute. This is a meticulously planned revenge scheme, rooted in a fabricated narrative and fueled by pure greed. Nagulantang ang courtroom. Nagtinginan ang mga mamamahayag. Based on our exhaustive investigation, patuloy ni Raf, ang kanyang boses ay malakas at malinaw, we have uncovered documents from decades ago, proving that the land acquisition by Don Lorenzo Salazar from Maria Rodriguez, the mother of Ermas Daisy Reyes, was entirely legal and consensual. We have here the original deed of sale, signed by both parties, with corresponding payment records. Ipinakita ni Raf ang mga lumang dokumento na ipinasa sa huwes. Nagsimulang magbulungan ang mga tao sa loob ng courtroom. Bukod pa rito, Your Honor, dagdag ni Raf, we also have evidence that Marco de Leon and Ermas Daisy Reyes are, in fact, half-siblings, sharing the same father, Don Ricardo de Leon. Their entire narrative of family grievance is a carefully constructed lie to manipulate public opinion and to justify their elaborate scheme to embezzle funds from Salazar Holdings and seize control of the company. Nanlaki ang mga mata ni Marco. Namutla si Daisy at unti-unting nawala ang kanyang ngisi. Ang kanilang mga abogado ay nagulat din, halatang hindi nila alam ang tungkol sa mga bagong ebidensya. Furthermore, we have traced the Leon Corp. Shell Corporation used the defendants to a series of offshore accounts where the stolen funds from Salazar Holdings were laundered. And from these accounts, large sums were also funneled to Ermas Daisy Reyes, Angelis Haven Restaurant, proving that it was built using stolen funds, pagpapatuloy ni Raf. Ang lahat ng kanilang sinasabi sa media ay pawang kasinungalingan, ginawa para sirain ang pangalan ni Emma Salazar at ang Salazar Holdings. Mga luha at pagtanggi. Sinubukan ni Atty. Ramirez na mag-object, ngunit pinayagan ng huwes si Raf na magpatuloy. Ang lahat ay nakasentro na kay Marco at Daisy. Yung de Leon, na Reyes, matalim na tanong ni Raf. Sinasabi ninyong biktima kayo ng pamilya Salazar, ngunit ang mga dokumentong ito ay nagpapatunay na ang lahat ay legal. Bakit niyo sinira ang reputasyon ni Emma Salazar? Bakit niyo ninakawan ang Salazar Holdings, ang kumpanya na matagal niyong pinaghirapan ni Emma Salazar? Nagsimulang magsalita si Marco, ngunit ang kanyang boses ay nanginginig. Kasinungalingan. Peking ebidensya yan. Ang pamilya Salazar ang mga sinungaling. Sila ang umagaw sa amin. Biglang humagulgol si Daisy, sumigaw. Hindi totoo yan. Pinagsamantalahan kami. Matagal na kaming nagdusa. Nais lang namin ng katarungan. Ngunit ang pagtanggi nila ay tila nagpalala lamang ng sitwasyon. Ang kanilang mga mukha ay nagpakita ng desperation. Ang dating mayabang na si Marco ay biglang naging isang takot na lalaki. Si Daisy naman, ang kanyang mga luha ay nagpatunay sa kanyang kasinungalingan. Your Honor, with all due respect, ang mga ebidensya po namin ay matibay, sabi ni Raf. Ito ay hindi lamang isang kaso ng pandaraya, kundi isang krimen na may malalim na ugat at malawak na implikasyon. Nais ni Emma Anya Salazar na ipagtanggol ang kanyang kumpanya at ang kanyang pangalan at higit sa lahat, ang katarungan. Ang pagbawi ng karangalan. Tinawag si Anya sa stand. Naglakad siya patungo rito, ang kanyang puso ay kumakabog, ngunit hindi na sa takot. Ito ay sa determinasyon. Ilumna Salazar, tanong ng huwes. Mayroon ka bang gustong idagdag sa mga pahayag ng iyong abogado? Huminga ng malalim si Anya. Tumingin siya kay Marco at Daisy. Ang kanilang mga mukha ay puno ng galit, ngunit mayroon ding bahid ng takot. Your Honor, simula ni Anya, ang kanyang tinig ay malinaw at malakas, umalinggaw sa buong courtroom. Sa buong buhay ko, pinaghirapan ko ang lahat. Ginawa ko ang Salazar Holdings hindi lang isang kumpanya, kundi isang pamilya. At si Marco ang lalaking minahal ko, ang lalaking pinagkatiwalaan ko ng aking buhay, ay nagtaksil sa akin. Hindi lang sa pag-ibig, kundi sa aking kumpanya, sa aking tiwala. Nagpatuloy si Anya, ang kanyang mga salita ay puno ng emosyon. Ang sakit ng pagtataksil ay hindi ko mailarawan. Ngunit ang pagkasira ng aking pangalan, ang pagtatangkang sirain ang aking pamana, ay hindi ko palalampasin.
Naghirap ako, nawalan ako ng pag-asa. Pero natutunan kong tumindig muli. Ang mga akusasyon nina M. De Leon at M. Reyes ay pawang kasinungalingan. Wala akong ginawang masama. Ang tanging kasalanan ko ay ang pagiging bulag sa kanilang pagtataksil. At ngayon, ipinaglalaban ko hindi lang ang aking sarili, kundi ang katotohanan. Ang katarungan. Ang bawat salita ni Anya ay tila bumabaon sa puso ng mga nakikinig. Ang mga mamamahayag ay abala sa pagsusulat. Ang publiko ay nagulantang sa mga revelasyon. Ang kanilang kwento ng paghihiganti ay biglang naging kwento ng panlilinlang. Nang matapos si Anya, narinig niya ang ilang bulungan mula sa audience, may halong simpatya at pagkamangha. Nagulantang ang lahat sa mga revelasyon. Your Honor, sabi ni Raf, ang lahat ng ebidensya ay nasa inyo na. Ang katotohanan ay malinaw. Kami ay humihingi ng katarungan para kay Enma Anya Salazar at sa Salazar Holdings. Cliffhanger. Ipinahayag ng huwes ang pagtatapos ng pagdinig. The court will now deliberate on the presented evidence. We will reconvene in 3 days to deliver the final verdict. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa courtroom. Ang lahat ay nakatingin kay Anya. Si Marco ay nakatitig sa kanya, ang kanyang mga mata ay puno ng matinding galit at pagkamuhi, tila isang hayop na nasukol. Si Daisy naman ay gumuho sa kanyang upuan, humahagulhol, ang kanyang mukha ay puno ng desperation. Ang kanilang maskara ay tuluyang bumagsak. Ang 3 araw na paghihintay ay tila isang walang katapusang pagsubok para kay Anya. Sa bawat paglipas ng oras, lalong lumalalim ang kanyang paghinga. Ang kanyang kinabukasan ay nakasalalay sa desisyon ng huwes. Ang katotohanan ay nailabas na niya, ngunit ang katarungan ay nasa kamay pa ng batas. Ang hatol. Dumating ang araw ng paghatol. Puno pa rin ang courtroom ng mga tao, lalo na ng media. Ang lahat ay abala sa pagkuha ng bawat detalye. Si Anya ay nakaupo ng matuwid, ang kanyang mga kamay ay magkahawak, pilit na pinapakalma ang sarili. Nasa tabi niya si Raf, ang kanyang presensya ay nagbibigay ng matinding suporta. Si Belle ay nasa likod niya, ang kanyang mga mata ay nanatili kay Anya. Pumasok ang huwes. Ang kanyang mukha ay seryoso, walang emosyon. Ang buong silid ay bumalot sa katahimikan. The court has carefully reviewed all the presented evidence, testimonies, and arguments. Simula ng huwes, ang kanyang boses ay malakas at malinaw. Based on the overwhelming evidence presented the plaintiff, Anya Salazar, and her counsel, Attorney Rafael Mendez, it is clear that Marco De Leon and Daisy Reyes engaged in a sophisticated scheme of corporate fraud, embezzlement, and conspiracy to maliciously damage the reputation of Anya Salazar and Salazar Holdings. Nagsimulang magpalitan ang tingin sina Marco at Daisy. Ang kanilang mga mukha ay namutla. Furthermore, patuloy ng huwes, the court finds that the claims of historical injustice the defendants against the Salazar family regarding land acquisition are without legal basis, as evidenced valid and legal documents. Isang buntong hininga ng relief ang pinakawalan ni Anya. Ang katotohanan ay nagtagumpay. Therefore, deklarasyon ng huwes, this court finds Marco De Leon and Ms. Daisy Reyes guilty of all charges. Narinig ang bulong-bulungan sa courtroom. Lumaki ang mga mata ni Marco at sumigaw si Daisy. Ms. Reyes, Ms. De Leon, your actions have caused significant financial damage to Salazar Holdings and immense emotional distress to Anya Salazar. Such malicious and illegal acts cannot go unpunished. Marco De Leon, for the charges of corporate fraud, embezzlement, and conspiracy, you are hereby sentenced to 20 years of imprisonment and ordered to pay restitution amounting to 500 million pesos to Salazar Holdings. Ms. Daisy Reyes, for the charges of corporate fraud, embezzlement, and conspiracy, you are hereby sentenced to 15 years of imprisonment and ordered to pay restitution amounting to 300 million pesos to Salazar Holdings. Furthermore, the Angeles Haven restaurant, which was found to have been funded stolen money, shall be forfeited to Salazar Holdings as part of the restitution. Nagsimulang sumigaw si Marco, hindi. Hindi pwede. Lola, Daisy. Sinubukan niyang lumaban, ngunit agad siyang pinakalma ng mga sheriffs. Si Daisy naman ay gumuho sa kanyang upuan, humahagulhol ng malakas, ang kanyang mukha ay basang-basa ng luha. Ang kanyang mga pangarap ng kayamanan at paghihiganti ay naglaho na. Ang pagpapanatili ng Salazar Holdings.
Paglabas ng courtroom, sinalubong si Anya ng isang kumpol ng mamamahayag. Ngunit ngayon, ang kanilang mga tanong ay puno ng paghanga at paggalang. Enna Salazar, anong pakiramdam ninyo ngayong nakuha ninyo ang katarungan? Enna Salazar, paano po kayo babangon muli mula rito? Huminga ng malalim si Anya. Tumayo siya ng matuwid, ang kanyang mga mata ay nakatingin sa mga kamera. Naramdaman ko ang katarungan, sabi niya, ang kanyang tinig ay malinaw at matatag. Ngunit ang tagumpay na ito ay hindi lamang para sa akin. Ito ay para sa Salazar Holdings, para sa lahat ng empleyado at investors na nagtiwala sa aming kumpanya. Ito ay isang paalala na ang katotohanan ay laging mananaig. Sa mga sumunod na araw, bumalik si Anya sa Salazar Holdings. Ang Board of Directors na nagbotohan laban sa kanya ay humingi ng tawad at nagpahayag ng kanilang buong suporta. Agad niyang sinimulan ang mga pagbabago. Pinalakas niya ang internal security at financial controls. Pinuri niya si Bell para sa kanyang katapatan at husay. Sa ilalim ng pamumuno ni Anya, muling bumalik ang tiwala ng mga investors. Dahan-dahan, umakyat muli ang stock price ng Salazar Holdings. Mas matatag na ang kumpanya ngayon, mas matalino, at mas handa laban sa anumang pagtatangka ng panlilinlang. Hindi lang siya nagtagumpay sa korte, kundi pati na rin sa pagbawi sa kanyang kumpanya. Ang unang hakbang. Isang gabi, pagkatapos ng isang mahabang araw sa opisina, tumawag si Anya kay Raf. Attorney Mendez, sabi niya, gusto kitang imbitahan sa hapunan ngayong gabi. Para magpasalamat. Sa lahat ng ginawa mo para sa akin at sa Salazar Holdings. Anya, hindi mo na kailangang gawin yan, sagot ni Raf, ang kanyang boses ay may bahid ng pagod ngunit may ngiti. Trabaho ko lang iyon. Alam ko, sagot ni Anya, may ngiti sa kanyang labi. Pero higit pa sa trabaho ang ginawa mo. Ikaw ang nagbigay sa akin ng lakas at pag-asa ng pakiramdam ko ay wala na akong natira. Gusto kong pasalamatan ka bilang Anya, hindi bilang siye. Nag-aalangan si Raf saglit pagkatapos ay pumayag. Nagkita sila sa isang tahimik at eleganteng restaurant. Sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang lahat ng gulo, naramdaman ni Anya ang gaan sa kanyang puso. Pinag-usapan nila ang tungkol sa kaso, ang mga susunod na hakbang, at unti-unting lumipat sa personal na usapan. Nagbahagi si Raf ng mga kwento tungkol sa kanyang sariling karanasan sa buhay, ang kanyang pagkabigo at tagumpay. Nakinig si Anya, at sa bawat pagbabahagi, lalong naramdaman niya ang koneksyon sa lalaking ito. Nakita ni Anya sa mga mata ni Raf ang hindi lang profesionalismo, kundi pagmamalasakit at respeto. Mayroong kakaibang warmth sa kanyang presensya. Hindi ko akalain na makakabangon pa ako, Raf, sabi ni Anya, ang kanyang tinig ay tapat. Ang sakit ay napakalalim. Ngunit sa tulong mo, at ni Belle, nakita ko na may buhay pa pagkatapos ng lahat ng ito. Alam ko na malakas ka, Anya, sagot ni Raf, ang kanyang mga mata ay mataman na nakatitig sa kanya. Nakita ko ang tibay mo. Ang iyong determination. Kahit na sa pinakamadilim na oras, lumaban ka. Sa pagtatapos ng hapunan, naglakad sila papalabas ng restaurant. Ang hangin ay sariwa at malamig. Maraming salamat sa lahat, Raf, sabi ni Anya, huminto sila sa tapat ng kanyang sasakyan. Walang anuman, Anya, sagot ni Raf. Bigla niyang hinawakan ang kamay ni Anya, ang kanyang paghawak ay banayad ngunit puno ng pag-aalala. Anya, kung sakaling kailangan mo ng kasama, nagsimula si Raf, ang kanyang mga mata ay nakatingin ng diretsyo sa kanya. Hindi lang sa laban, kundi sa buhay narito lang ako. Napakagatlabi si Anya. Ang mga salita ni Raf ay tila musika sa kanyang tainga. Ang kanyang puso, na matagal ng sugatan, ay biglang naramdaman ang isang matamis na kilig. Isang ngiti ang unti-unting lumabas sa kanyang mga labi, isang ngiti na matagal nang nawala. Ang mga salita ni Raf sa ilalim ng ilaw ng buwan ay nag-iwan ng isang bakas sa puso ni Anya. Isang bakas ng pag-asa, ng posibilidad na muling magmahal. Hindi niya akalain na darating pa ang araw na ito. Pagkatapos ng lahat ng sakit, ng lahat ng pagtataksil, may isang taong handang magbukas ng kanyang puso para sa kanya. Ang bagong yugto. Ilang buwan matapos ang kaso, ang buhay ni Anya ay unti-unting bumalik sa normal, ngunit mas maganda at mas totoo. Ang Salazar Holdings ay muling umuunlad, mas matatag kaysa dati. Si Anya ay mas matalino, mas malakas, at mas mapanuri. Ngunit higit sa lahat, ang kanyang puso ay nagsisimulang gumaling. Ang relasyon ni Anya at Raf ay dahan-dahang lumago.
Mula sa pagiging propesyonal na magkatrabaho, naging magkaibigan sila, at unti-unti, naging higit pa roon. Ang kanilang mga pag-uusap ay naging mas malalim, puno ng pagtawa at pag-unawa. Nalaman ni Anya na si Raf ay hindi lang isang matalas na abogado kundi isang mabait, mapagkumbaba, at mapagmahal na tao. Isang araw, sa isang tahimik na beach sa Batangas, habang pinapanood ang paglubog ng araw, lumuhod si Raf sa harap ni Anya. Ang singsing sa kanyang kamay ay simple ngunit elegante. Anya, ikaw ang pinakamalakas na babaeng nakilala ko, simula ni Raf, ang kanyang boses ay nanginginig sa emosyon. Nakita ko ang pagbagsak mo at nakita ko kung paano ka bumangon. Gusto kong maging bahagi ng pagbangon na yan. Gusto kong maging kasama mo sa bawat yugto ng buhay mo. Mahal kita, Anya. Pakakasalan mo ba ako? Umagos ang luha sa mga mata ni Anya, ngunit luha ito ng kaligayahan. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Raf. Opo, mahal ko. Ang kanilang kasal ay simple, intimate, at puno ng pagmamahalan. Walang magarbo, walang media, tanging ang mga taong tunay na nagmamahal sa kanila, si Belle, ang mga malapit na kaibigan at kasamahan. Si Anya, sa kanyang simpleng puting damit, ay nagningning. Ang kanyang mukha ay puno ng kapayapaan at kaligayahan. Sa wakas, nahanap niya ang tunay na pag-ibig, isang pag-ibig na walang kasinungalingan, walang pagtataksil, at walang pagtatago. Ang pamilyang binuo. Ilang taon ang lumipas. Ang mansyon ni Anya, na dating puno ng sakit at alaala, ay naging puno ng pagtawa, pagmamahalan, at sigla. Si Anya at Raf ay biniyayaan ng 2 anak, isang masiglang batang lalaki na pinangalanan nilang Leo, at isang matamis na batang babae na pinangalanan nilang Sofia. Ang bawat umaga ay nagsisimula sa halakhakan ng mga bata. Si Anya, na dating nakatuon lamang sa trabaho, ay naging isang mapagmahal at maalalahaning ina at asawa. Si Raf naman, na dating seryoso at nakatuon sa kanyang propesyon, ay nagbago. Nakita niya ang kagandahan ng isang pamilya. Tuwing gabi, pagkatapos ng trabaho, sabay-sabay silang naghahapunan, nagbabahagi ng mga kwento, at nagpapalit ng mga yakap. Isang hapon, habang naglalaro ang mga bata sa hardin, nakaupo si Anya at Raf sa veranda, magkahawak kamay. Sino ang mag-akalang mangyayari pa ito sa akin, Raf? Bulong ni Anya, ang kanyang mga mata ay nakatingin sa kanyang pamilya. Pagkatapos ng lahat, pakiramdam ko ay wala na akong karapatang magmahal muli. Ang bawat pagbagsak ay isang pagkakataon para bumangon ng mas malakas, mahal ko, sagot ni Raf, hinigpitan ang kanyang kamay. Hindi mo kailangang kalimutan ang sakit, Anya. Gamitin mo ito para maging mas mabuting tao, mas matibay na ina at asawa. At higit sa lahat, mas masaya. Ang muling pagsibol. Isang araw, nagpasya si Anya na bisitahin ang puntod ng kanyang mga magulang. Nandoon siya, mag-isa, bitbit ang isang sariwang bouquet ng bulaklak. Mama, Papa, bulong ni Anya, ang kanyang mga mata ay lumuluha, ngunit ngayon ay luha ng pasasalamat. Maraming nangyari. Nagkaroon ng mga pagsubok, mga sakit. Nagtaksil si Marco, at muntik ko nang mawala ang Salazar Holdings. Nagkaroon din ako ng mga pagtataka sa mga desisyon ni Lolo noon. Ngunit kinaya ko. Lumaban ako. Nahanap ko na po ang katarungan, manakulong na po sina Marco at Daisy. At ang Salazar Holdings po, lumalago na ulit. Mas matatag na. Hindi na po siya mabubuwag. At higit sa lahat, nahanap ko na po ang kaligayahan. Nakahanap po ako ng pag-ibig, ang tunay na pag-ibig kay Raf. At binigyan po kami ng 2 anghel, sina Leo at Sofia. Naramdaman ni Anya ang isang malaking pasasalamat sa kanyang puso. Ang sakit ay hindi nawala ng tuluyan, ngunit ito ay naging bahagi ng kanyang paglalakbay, isang paalala ng kanyang tibay. Ang kanyang buhay ay hindi perpekto, ngunit ito ay totoo at puno ng pagmamahal. Pangwakas na pagninilay. Kinagabihan, habang mahimbing na natutulog si Raf at ang mga bata, lumabas si Anya sa balkonahe ng kanilang silid. Ang ilaw ng buwan ay nagbibigay ng payapang liwanag sa syudad. Tumingin siya sa kalangitan at pagkatapos ay sa ilaw ng mga gusali. Naalala niya ang kanyang paglalakbay. Mula sa pagiging isang bulag na asawa, isang biktima ng pagtataksil hanggang sa pagiging isang mandirigma at ngayon, isang masayang asawa at ina. Ang buhay ay hindi laging madali. May mga pagsubok, may mga pagbagsak. Ngunit ang mahalaga ay kung paano ka babangon. Ang tunay na lakas ay hindi lang sa tagumpay, kundi sa kakayahang bumangon sa gitna ng pagkabigo.
Naramdaman niya ang mga bisig ni Raf na yumakap sa kanya mula sa likuran. Anong iniisip mo, mahal ko? Bulong ni Raf. Ngumiti si Anya at sumandal sa kanya. Ang lahat ng nangyari. Ang akala ko'y nawalan ako ng lahat, ngunit sa totoo lang, nawala lang ang hindi totoo upang maipakita ang tunay na halaga ng pag-ibig, tiwala, at lakas ng isang babae. At ngayon, buong puso akong naniniwala na ang bawat pagbagsak ay simula ng pagbangon. Ito ang aking kwento. Ito ang aking pagtatagumpay. At dito nagtatapos ang nakakaantig na kwento ni Anya Salazar, isang paglalakbay ng sakit, pagbangon, at paghahanap ng tunay na pag-ibig. Sa aming minamahal na tagapakinig. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong paglalaan ng oras upang samahan si Anya sa bawat kabanata ng kanyang buhay. Mula sa kanyang pagkabigla at matinding pagtataksil, hanggang sa kanyang matapang na paglaban at muling paghahanap ng kaligayahan, naging saksi kayo sa bawat luha at bawat tagumpay. Para po sa aming sumulat, ang paglikha ng kwentong ito ay isang napakakapanapanabik na paglalakbay. Naramdaman namin ang bawat kirot ng puso ni Anya, ang kanyang galit, ang kanyang desperasyon, at sa huli, ang kanyang kapayapaan at pagmamahal. Sana po ay naramdaman din niyo ang lahat ng emosyong iyon sa bawat salita, sa bawat pangyayari. Hangarin po naming maipakita na kahit sa pinakamadilim na pagtataksil at pinakamalalim na sakit, mayroong lakas na matatagpuan sa loob ng isang tao. Na ang pag-ibig na totoo at ang katarungan ay laging mananaig. Ang kwentong ito ay isang paalala na ang tunay na lakas ng isang babae ay hindi lamang sa kanyang tagumpay sa labas, kundi sa kanyang kakayahang bumangon mula sa pagbagsak, magpatawad, lalo na sa sarili, at muling magbukas ng puso para sa tunay at tapat na pagmamahalan. Ito ay kwento ng pag-asa, pagkakakilanlan, at ang halaga ng katotohanan. Muli po, maraming salamat sa inyong pagmamahal at suporta. Nais po naming marinig ang inyong mga saloobin. Anong bahagi ng kwento ang tumatak sa inyong puso? Anong aral ang inyong napulot? Ibahagi po ninyo ang inyong mga komento sa ibaba. Hanggang sa muli. Pag-ibig sa likod ng Lu.